Isang dalagang abay sa kasal pero hindi ng tao. Isang kasal na ginanap sa gitna ng dilim, sa isang baryong nilamon ng lihim. Ano ang gagawin mo kung nalaman mong ang pinakasalan ay isang aswang? At ang mismong selebrasyon ay isang ritual ng dugo at pagtataksil? Sa mundong binalot ng takot at kababalaghan, may isang batang babae ang humawak sa liwanag at hinamon ang mismong kasaysayan ng kanilang lahi. Pero sapat ba ang liwanag kung ang dilim ay nasa loob mismo ng paaralan, ng gabi ay malamig? Basang-basa ang lupa sa ilalim ng paa ni Lyra, habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa lumang kapilya. Isang imbitasyon ang natanggap niya. Isang kasal sa kabilang baryo, kung saan siya ang napiling abay ng nobya. Pero hindi niya kilala ang bride. Hindi rin malinaw kung sino ang ikakasal. Ang sabi ng matatanda, ang kasal ay hindi para sa tao. Paglapit niya sa kapilya, kumulog. Bumukas ang mga pinto ng kusa kahit walang hangin. May amoy na mapakla sa loob. Amoy insenso at luma, parang may nasusunog na buhok. Ang paligid ay madilim, maliban sa mga kandilang kulay itim na nakahilera sa gilid ng altar. Ang bride ay nakaupo sa gitna. Maputi ang kanyang damit, pero may bahid ng pulang dugo sa lailayan. Hindi siya gumagalaw. Ang mga mata niya ay hindi kumikislap. Parang salamin. Halika, Lyra, bulong ng isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo. Ang boses nito ay hindi normal. Parang maraming boses sa loob ng isa. Nilapitan niya ang bride. Sa kanyang bawat hakbang, pakiramdam niya ay lumulubog ang sahig. Parang may humihila sa ilalim. Malamig ang kanyang batok. Parang may hiningang umaabot mula sa likod. Pagharap niya sa bride, napansin niya ang mga kuko nito, mahaba, matulis at kulay itim. Ang balat ng bride ay nagsisimula ng matuklap. May gumagalaw sa ilalim ng damit. Parang mga paa ng manok. Ang mga bisita ay hindi rin ordinaryo. May isang lalaki na may buntot. Isang babae na walang mukha. Isang matandang lalaking walang anino. Si Lyra ay gustong tumakbo, pero nanigas ang kanyang katawan. Narinig niya ang pangalan niya, hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Lyra! 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 Tumindig ang kanyang balahibo. Ang bride ay ngumiti. Ngunit hindi iyon ngiti ng tao. Napunit ang mga gilid ng kanyang labi, umabot sa tainga. Lumapit sa kanya ang groom. Hindi ito dumadaan sa sahig. Lumulutang ito. May pakpak. Maitim ang balat. Mainit ang hininga nito kahit malamig ang paligid. Ikaw ang susunod, sabi nito. Ang mga kandila ay isa-isang namatay. Nang dumilim ang paligid, naramdaman ni Lyra ang mga kuko sa kanyang balikat. At isang tinig na bulong sa kanyang tenga. Matagal ka na naming hinihintay. Nang marinig niya ang bulong, parang may malamig na kuryenteng dumaloy sa kanyang gulugod. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Parang may mga ugat na humawak sa kanya mula sa sahig. Nagmumula iyon sa ilalim ng kapilya. Sa bawat saglit, lumalalim ang kanyang paghinga. Ang mga mata ng groom ay tila walang laman. Itim na butas na humihigop ng liwanag. Ang mga bisita ay sabay-sabay na tumayo. Tumitindig ang kanilang mga katawan pero hindi nila ginagamit ang paa. Lumulutang silang lahat. May kakaibang ingay na umalinggaw-ngaw, hindi musika. Hindi kanta. Parang iyak ng sanggol na binabaligtad. Si Lyra ay pilit na sumigaw pero walang boses ang lumalabas. Nakatikom ang kanyang bibig na parang tinahi mula sa loob. Ang bride ay nagsimulang magsalita sa lengwaheng hindi niya maintindihan. Ang dila nito ay naging mahaba at itim, gumagapang sa altar. Mula sa bubong, bumagsak ang dugo. 1, 2, 3 patak. Diretso sa ulo ni Lyra. Ang balat niya ay nagsimulang umitim kung saan tumama ang dugo. Parang sinusunog siya ng malamig na likido. Ang kandilang itim ay muling nagliyab ng kusa. Ngunit ngayon, may mga aninong lumalabas sa apoy. Isang anino ang lumapit sa kanya. Mukha itong matanda, pero walang mata. Ang hustisya ay matagal nang patay sa baryong ito, sabi nito. Kaya kami ang naglilitis. At ikaw, Lyra, ay may utang. Sa gilid ng altar, nakita niya ang litrato ng kanyang lola. May punit na sulat sa ilalim nito. Nagtaksil siya sa amin, sabi ng bride. At ikaw ang kabayaran.
Sinubukan niyang tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay naging ugat, kumapit sa lupa. Ang altar ay bumuka sa gitna. Nagpakita ang isang bunganga ng lupa, naglalagablab sa ilalim. May humahatak sa kanya pababa. Ang mga kuko, ang mga anino, ang mga mata ng mga bisita, lahat ay nakatingin sa kanya. Ang huling narinig niya bago siya lamunin ang lupa ay ang tinig ng kanyang sariling ina. Anak, patawad. Ang tinig ng kanyang ina ay mahina, puno ng lungkot at pagkaparusa. Anak, patawad dahil pinili kitang isakripisyo. Nanginginig ang buong katawan ni Lyra. Hindi niya alam kung totoo ang naririnig niya o guni-guni lang. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay tunay. Parang nilalagari ang kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng altar, habang hinahatak siya ng mga aninong kamay, unti-unti niyang naramdaman ang init. Hindi init ng apoy, kundi init ng galit. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay bumalik. Ang pagtulog niya sa banig habang may mga aninong dumadaan sa bubong. Ang mga bangungot na palaging naulit. Ang mga tinig na naririnig niya tuwing gabi. Hindi pala siya nababaliw. Totoo ang lahat. Totoo ang itinatago ng kanilang pamilya. Totoo ang sumpa. Sa kalagitnaan ng apoy, isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Isang sigaw na parang hindi galing sa kanya. Isang tinig ng matandang babae. Isang mambabarang. Nagliyab ang kanyang mga mata. Ang mga kamay niyang dating ginapos ng lupa ay biglang nabunot. Ngayon ay may apoy na asul na pumapalibot sa kanyang mga palad. Ang mga anino ay umatras. Ang bride ay napasigaw, pero ang kanyang mukha ay nagsimulang matunaw. Ang groom ay lumipad palayo, pero ang isang pakpak nito ay nasunog. Ikaw ay anak ng tagapagbantay, sigaw ng aninong walang mata. Ikaw ang huling mag-aalis ng sumpa. Pero ang kapalit ay ang iyong pagkatao. Tumigil si Lyra. Hindi siya umiiyak. Hindi siya natatakot. Ang kanyang balat ay unti-unting nagbabago. Nagiging abo na may guhit ng sinaunang sulat. Ang kapilya ay nagsimulang gumuho. Ang mga bisita ay isa-isang naglaho, tinagay ng apoy at hangin. Ang langit ay naging kulay dugo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Lyra. Isang nilalang na hindi naganap na tao. Hindi rin ganap na aswang. Isang tagapaghiganti. Isang bantay ng hangganan ng mundo ng mga buhay at mga nilimot. Isang anak ng kadiliman na ipinanganak sa liwanag, tahimik ang paligid. Walang natirang tunog kundi ang mahina at putol-putol na paghinga ni Lyra. Ang kapilya ay abo na lamang. Ang altar ay nawala, ngunit sa gitna ng lupa ay may naiwan, isang bilog na bato, kulay abo at tila humihinga. Lumapit si Lyra. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang iyon ang susi. Susi sa katotohanan. Sa kanyang paghawak sa bato, dumaloy muli ang mga alaala. Mga ritual. Mga tawanan ng matatandang babae na umiikot sa apoy. Isang batang umiiyak habang itinatali sa puno. Ang batang iyon siya pala. Naitago sa kanyang alaala ang lahat. Isinakripisyo siya noon pa man. Isinilang para sa huling kasunduan. Ngunit nabigo ang kasal. Dahil pumiglas siya. Dahil pumili siya. Pumili siyang mabuhay bilang sarili niya. Sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang boses ng kanyang ina. Mas malinaw ngayon. Anak, hindi ko gusto ang ginawa nila. Pero ako'y mahina. Ikaw na ang lakas ng ating lahi. Ikaw ang huling-uling sa apoy ng katotohanan. Nagsimulang umangat ang bato sa kanyang palad. Nagliwanag ito ng bughaw, berde at ginto. Mula sa liwanag, may anyong lumabas, isang nilalang na halos di matawag na tao, ngunit hindi rin halimaw. Bantay ng hangganan, bulong nito, ang hukom ng mga nilimot. Si Lyra ay hindi na basta babae. Siya ngayon ang pag-asa ng mga kaluluwang nilamon ng kasinungalingan. Ang mga mata niya ay nakita ang nakaraan, mga pinatay, mga ipinagkanulo, mga dinaya. At ngayon, isa-isa niyang tatawagin ang mga salarin. Isang listahan ang lumitaw sa hangin. Mga pangalan. Mga mukha. Kasama ang mukha ng alperes. Ng punong barangay. Ng guro. Ng kanyang sariling ama. Ang gabi ay muling naging tahimik. Ngunit may panibagong anyo si Lyra. Isang nilalang na walang awa sa kasalanan.
Dala niya ang apoy ng mga ninuno. At ang unang bahay na kanyang pupuntahan ay ang bahay kung saan siya ipinanganak. Ang bahay kung saan siya ipinanganak ay tila walang nagbago. Nandoon pa rin ang lumang bintanang may basag sa gilid. Ang mga halaman sa harap tuyot na at kulay abo. Tahimik ang buong paligid, ngunit may kakaibang bigat sa hangin. Ang lupa ay parang humihinga, bawat hakbang niya ay may kasamang buntong hininga mula sa ilalim. Binuksan niya ang pinto. Walang kaluskos. Parang kusang bumigay ang kahoy, tila matagal nang hinihintay ang kanyang pagbalik. Sa loob, may amoy na matagal na niyang kilala. Amoy ng insenso. Ng durog na dahon ng alagaw. Ng lumaat na lumang panalangin. Naroon ang lumang altar sa sulok. May larawan ng kanyang ama. Ngunit sa ilalim nito may mga simbolong nakaukit, hindi Kristiyano. Mga sinaunang baybayin na nakaukit gamit ang dugo. May marahang yabag sa itaas ng hagdan. Hindi siya nagulat. Alam niyang may naghihintay. Umakyat siya. Bawat baitang ay lumulubog pero hindi nasisira. Pagdating niya sa taas, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kama. Matanda na ito. Payat. Maputla. Ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay punong-puno ng takot. Lira, mahina nitong sabi, alam kong darating ka. Hindi siya sumagot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang apoy sa kanyang palad ay hindi umaapoy, kundi umiikot, parang hangin na may sinag. Ginawa ko iyon para sa kapakanan mo, sabi ng kanyang ama. Para sa atin. Para sa dugo nating malakas. Ngunit sa likod ng kanyang boses, may panginginig. Alam niyang hindi siya pinoprotektahan. Alam niyang ipinagbili siya. Sa kanila ka naglingkod, hindi sa akin, bulong ni Lira. Ngayon, panahon na ng paghatol. Naglaho ang apoy sa kanyang kamay, at sa halip ay lumitaw ang isang bilog na marka sa kanyang palad. Ipinatong niya ito sa noo ng kanyang ama. Isang matinis na sigaw ang pumuno sa buong bahay. Ang katawan ng kanyang ama ay lumubog sa kama, kinain ng mismong anino nito. Sa kanyang paglabas ng silid, ang lahat ng salamin sa bahay ay nabasag. At sa bawat piraso, nakita niya ang sarili, ngunit hindi na si Lira ang nasa refleksyon. Kundi isang nilalang nagawa sa liwanag at anino. Ang paghihiganti ay nagsimula na. Isa na lamang ang kulang. Ang tunay na puno ng kasunduan. Ang asawa ng aswang. Ang ikalawang nobya. Sa paglabas ni Lira sa bahay ng kanyang ama, hindi na siya ang parehong dalagang ipinanganak sa baryo. Ang paligid ay tila kumikilala sa kanyang kapangyarihan. Ang mga puno ay yumuko. Ang mga hayop ay tumahimik. Ang hangin ay nagdadala ng bulong, mga panalangin, mga babala, mga sumpa. Alam na ng kalikasan. Bumalik na ang bantay. At siya ay patungo na sa pinakahuling kabanata ng sumpa. Sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng malawak at madilim na langit, naroon ang huling kasal. Ang kasal na hindi natuloy. Ang ikalawang nobya. Ang tunay na asawa ng aswang. Isang babaeng itinuring na banal. Ngunit sa kanyang mga ugat, dumadaloy ang dugo ng pinakamatandang maligno. Siya ang tagapangalaga ng kasunduan. Siya rin ang tagapagtakda ng kapalaran ng mga anak ng kadiliman. Ang pangalan niya ay Mailaya. At matagal na niyang inaabangan si Lira. Sa pagdating ni Lira sa gubat, biglang bumigat ang hangin. Ang mga dahon ay nanigas. Ang lupa ay nagkabasag-basag, lumilikha ng pabilog na landas. Isang altar ang nasa gitna. Itim ang bato. Pula ang lupa. At naroon si Mailaya, nakaupo sa trono ng mga buto. Ang buhok niya ay humahaba ng kusa, gumagapang sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ikaw ang bunga ng pagtataksil, bulong ni Mailaya. Ikaw ang apoy na hindi ko nais. Lumapit si Lira, walang takot. Hindi ako apoy. Ako ang abo pagkatapos ng pagsunog. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ngumiti si Mailaya. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lason. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Mga dating abay, mga nawawalang bata, mga aswang na hindi natuloy ang pagbabagong anyo. Lahat ay humaharang kay Lira. Ngunit sa bawat galaw niya, ang lupa ay sumusunod. Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng apoy na bughaw.
Ang mga anino ay napapaso. Ngunit si Maylaya ay hindi natitinag. Bumangon ito mula sa trono. Ang lupa ay lumindol. Mula sa kanyang likuran ay lumabas ang dalawang sungay, at ang kanyang katawan ay naging kalahating halimaw. Ngayon, Lira, pipiliin mo. Kapayapaan sa ilalim ng kadiliman. O digmaan hanggang sa wakas. Huminga ng malalim si Lira. Isang hininga na may kasamang lahat ng alaala, sakit at katotohanan. At ang kanyang sagot, pipiliin ko ang liwanag na nasusugat. Hindi ang dilim na kumakain ng pag-asa. Ang langit ay kumulog. Ang trono ni Maylaya ay nagbitak. At ang huling labanan ay nagsimula, ang unang salpukan ay tahimik. Walang sigaw. Walang galaw. Tanging ang titigan ng dalawang makapangyarihan. Ngunit sa loob ng isang iglap, si Maylaya ay umatake. Ang kanyang mga buhok ay naging sibat. Kumikinang, matalim at mabilis. Lumipad ang mga ito kay Lira na parang ulan ng mga patalim. Ngunit bago pa man tumama, nagliyab ang paligid ni Lira. Isang bilog ng apoy at hangin ang bumalot sa kanya. Pinrotektahan siya ng mga espiritu ng kanyang angkan. Mga nawawalang babae. Mga nawalan ng tinig. Ngunit ngayon muling nagsalita sa pamamagitan niya. Hindi ako nag-iisa, bulong ni Lira. Bawat hakbang niya ay may kasamang bulong mula sa ilalim ng lupa. Mga salitang matagal nang ipinagbawal. Mga orasyon ng mga babailan. Sinambit niya ang una. Ang lupa ay umangat. Sinambit niya ang pangalawa. Ang langit ay nagkulay pula. Ang pangatlo. Si Maylaya ay napaatras. Hindi mo dapat nalaman iyon, sigaw ni Maylaya. Hindi ka dapat nabuhay. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga anyo ng takot. Mukha ng kanyang ama. Mukha ng kanyang ina. Mukha niya bilang batang umiiyak sa ilalim ng puno. Ngunit hindi natakot si Lira. Bagkus, tinanggap niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naging malinaw. Ang takot ay naging tapang. Ang sakit ay naging sandata. Tumalon siya pataas. Ang apoy sa kanyang mga palad ay naging espada ng liwanag. Hinampas niya si Maylaya sa gitna ng dibdib. Tumigil ang oras. Nagliyab ang katawan ng halimaw. Ngunit sa halip na mamatay, si Maylaya ay ngumiti. At bulong niya, ito pa lang ang simula. Bumukas ang langit. At mula rito, bumagsak ang mga nilalang na mas matagal pa sa aswang. Mga halimaw mula sa unang dilim. Mga nilalang na itinago sa kwento, ngunit hindi kailanman nawala. Lira, bulong ng tinig sa kanyang likuran, handa ka na bang maging tagapagbantay ng pagitan? Ang kanyang puso ay kumabog. Isang pintuan ang bumukas sa kanyang likuran, liwanag. Sa harap niya, kadiliman na bumubuga ng galit at pagkabulok. Ngayon, wala na siyang babalikan. Ngunit nasa kanya ang lahat ng dapat isulong. Ang huling tanong. Lalaban ba siya, kahit hindi niya alam kung may panalo, tumindig si Lira sa gitna ng nagbubukang dilim. Ang kanyang mga paa ay nasa hangganan ng dalawang mundo. Sa kanyang likuran ang pintuan ng liwanag, tahimik, umaanyaya. Sa kanyang harapan, ang hukbo ng kadiliman, umuungol, gumagapang, naglalaway. Ang mga nilalang ng unang dilim ay hindi basta-bastang halimaw. Sila ang mga nilimot ng panahon. Mga nilalang na pinatay sa mga alamat, pero nabuhay sa takot ng mga tao. Mayroong isa na may 10 mata sa tiyan. Isa pa na naglalakad ng baliktad ang ulo. Isang nilalang na umiiyak ng dugo, ngunit ang luha ay sumisigaw. Lumapit sila kay Lira. Isa-isa. Dahan-dahan. Tila sinusubok kung hanggang saan ang tapang niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng takot. Ang kanyang katawan ay puno ng marka, guhit ng sinaunang dugo. Nang hawakan niya ang espada ng liwanag. Hindi ito bakal. Hindi rin ito apoy. Ito ay gawa sa paninindigan. Sa alaala ng lahat ng nawala. Sa tinig ng mga pinatahimik. Kung ito ang simula ng wakas, bulong ni Lira, ako ang magiging sigaw ng gitna. Humakbang siya pasulong. Isang hakbang na yumanig sa buong lupa. Ang mga nilalang ay napaatras. Ngunit ang isa sa kanila, ang pinakamalaki, ang pinakamatanda, ay lumuhod. Huling bantay, sabi nito, kami ay hindi lahat kalaban. Nagtaka si Lira.
Ang halimaw ay may tinig ng bata, ng babae, ng matanda. May mga nilikha ng dilim na nais ding makaligtas, dagdag nito. Kami pinalayas, hindi dahil masama kundi dahil iba. Tumingin si Lyra sa buong hukbo. Hindi lahat ay umaatake. May ilan na nakatingin lang. Parang nag-aabang ng hatol. Naramdaman niya ang puwersa ng pintuan sa kanyang likuran. Ang liwanag ay humihila sa kanya. Ngunit narito ang kanyang layunin. Hindi para pumili ng isang panig, kundi para wasakin ang pagitan. Hinawi niya ang espada sa ere. Isang hiwa ang nabuo sa gitna ng mundo. Lumabas ang liwanag mula sa itaas. Umakyat ang halimaw na lumuhod. Naging abo ang kanyang anyo. At mula sa abong iyon, lumitaw ang batang babae. Malinis. Umiiyak. Isang kaluluwa na binihag ng takot. At pinalaya ng katotohanan. Si Lyra ay lumingon sa iba. Magsalita, sigaw niya, kung kayo ay may nilabanan. Hindi lahat ng kadiliman ay kasalanan. Isa-isa, ang mga halimaw ay naghubad ng balat. Lumantad ang mga dating tao. Mga babae. Mga ina. Mga batang inalay, isinumpa, o niloko ng sariling komunidad. Binuo ni Lyra ang kamay. Hinampas ang lupa gamit ang palad. At sa isang iglap, ang linya ng pagitan ng mga mundo ay nabura. Wala ng langit o impyerno. Wala ng halimaw o tao. Tanging ang totoo. Tanging ang hustisya. At sa gitna nito, si Lyra. Ang unang tagapangalaga ng pagkakapantay-pantay sa dilim at liwanag. Ang bagong alamat ng baryo. Ang dalagang abay na naging diyosa ng paghatol. Ang mundo ay tumahimik. Wala nang sigaw. Wala nang panaghoy. Ang kagubatan ay tila huminga muli pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakakulong sa takot. Si Lyra ay nakatayo pa rin sa gitna ng pinag-isang lupa. Ang dating hangganan ay wala na. Ngunit hindi ito tagumpay na may palakpakan. Ito ay kapayapaang mabigat. Isang katahimikang puno ng bigat ng katotohanang tinanggap. Lumapit sa kanya ang batang babae, ang dating anyo ng halimaw. Humawak ito sa kanyang palda. Salamat, bulong nito. Ngumiti si Lyra, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod. Sa liwanag na bumalot sa kanya, narinig niya muli ang tinig ng kanyang ina. Anak, tapos na ang takbuhan. Ngayon, simulan mo ang mundo kung saan walang kailangang magtago. Tumango si Lyra. Sa kanyang palad ay nabuo ang isang bagong marka. Isang bilog na may mata sa gitna. Simbolo ng bagong paningin. Ng pagmulat. Lumakad siya sa baryo. Dahan-dahan. Wala nang apoy sa kanyang katawan. Wala nang espada. Tao siyang muli. Ngunit ibang-iba na. Ang mga tao sa baryo ay naglabasan. Tahimik silang nakatingin. Nakita nila si Lyra na parang unang beses. At sa katahimikan, ang unang matandang babae ay lumapit at lumuhod. Isa-isa, ang buong baryo ay yumuko. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Sa wakas, may nagbangon sa mga boses na pinatahimik. May nagbigay liwanag sa mga pangalang kinalimutan. At ang bagong alamat ng baryo ay isinulat hindi sa dugo, kundi sa liwanag na may aninong pinatawad. Si Lyra ay hindi naging reyna. Hindi rin naging diyosa. Siya ang naging tulay. Ng liwanag. Ng dilim. Ng lahat ng nasa gitna. At sa tuwing may batang babae na ipinapanganak sa baryo, isa sa kanila ay palaging may marka sa palad. Isang paalala. Na minsan, isang dalagang abay ang tumayo laban sa kasal ng dilim. At binura ang sumpa ng mundo at lumipas ang mga taon. Tahimik ang baryo, ngunit ang hangin ay laging may dalang alaala. Ang alamat ni Lyra ay naging bahagi ng panata ng bawat tahanan. Sa bawat sanggol na isinisilang, may isang gabi ng pagbabantay. Hindi dahil sa takot, kundi bilang respeto sa oras ng mga nilalang na minsang inapi. Ngunit isang gabi, sa gitna ng ulan, habang ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Isang sanggol ang ipinanganak na may mata sa kanyang palad. Walang umiyak. Walang nagtaka. Alam na ng lahat. Ang marka ay bumalik. Ang bata ay babae. Tahimik. At sa kanyang unang sulyap tumigil ang ulan.
Ang ilaw ng buwan ay lumusot sa makapal na ulap, tumama sa kanyang noo. Mula sa malayo, sa gilid ng bundok, may isang aninong nakatayo. Si Lyra. Hindi siya tumanda. Hindi rin siya nawala. Ang kanyang anyo ay binura sa oras, ngunit hindi sa diwa. Ngayon, siya ang bantay. Tahimik na nagmamasid. Hindi para muling labanan ang dilim, kundi upang tiyakin na ang liwanag ay hindi magiging bagong uri ng pananakot. At ang anino ay hindi na kailanman itatapon. Habang lumalaki ang bata, may mga panaginip siyang kakaiba. Mga tunog ng dagat sa gubat. Mga mata sa ulap. Mga boses na umaawit ng lumang wika. At sa bawat panaginip may isang babae. May mahabang buhok. May marka sa palad. Na nakangiting tila ba nagsasabing, "Huwag mong hayaang bumalik ang takot. Kung kailangang tumindig muli, gawin mo." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa. Sa ilalim ng bagong araw, isang kwento ng kapayapaan ang isinusulat. Isa na namang alamat, na may batik ng kahapon. Ngunit po ng pag-asa ng bukas, lumaki ang bata sa piling ng isang tahimik na pamilya sa baryo. Pinangalanan siya ng kanyang ina, Amaya. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang ang pahinga pagkatapos ng unos. Ngunit kahit sa murang edad, alam ni Amaya na siya ay iba. Ang kanyang mata sa palad ay hindi lang palamuti. Ito ay nakakakita. Sa gabi, tuwing idinidikit niya ang kanyang palad sa lupa, naririnig niya ang mga tinig ng mga matagal nang nawala. Mga tinig ng mga babae na tumangging mawala sa kasaysayan. Mga alaala ng lumang kasunduan. At laging naroon sa kanyang panaginip ang babae. Si Lyra. Tahimik lang itong nakatayo sa likod ng hamog. Hindi nagsasalita. Ngunit sa kanyang mga mata may pag-asa. May babala. Sa ika-10 kaarawan ni Amaya, muling bumigat ang hangin sa baryo. Nagkulay abo ang mga ulap. Nagsimulang magyelo ang tubig sa balon. Isang matandang lalaki ang bumalik mula sa lungsod. Wala siyang anino. At dala niya ang isang lumang kwaderno, balot sa balat ng kambing. Ibinigay niya ito kay Amaya. Hindi siya nagsalita. Pagkabigay, lumakad siya pabalik sa gubat. At hindi na siya muling nakita. Binuksan ni Amaya ang kwaderno. Mga sinaunang kwento ng pakikipagkasundo. Mga orasyon para sa pagbubukas ng hangganan. Mga babala tungkol sa bagong pagbangon ng dilim, hindi sa anyo ng halimaw, kundi sa anyo ng kapangyarihang inaangkin ng tao. Sa likod ng pahina, may isang lihim na huling sulat. Isinulat ni Lyra. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagsisimula ng muling mabuo ang pader. Ang takot ay bumabalik, hindi sa pamamagitan ng aswang, kundi sa puso ng mga naniniwalang sila lang ang may karapatan. Amaya, ikaw ang bagong gabay. Hindi para lumaban sa dilim, kundi para lumikha ng mundo kung saan hindi na kailangan ang liwanag na nananakot. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Amaya ang apoy sa loob ng kanyang katawan. Hindi ito sunog. Ito ay init ng panawagan. Ang baryo ay tahimik pa rin. Ngunit sa ilalim ng lupa, nagsisimula na muling gumalaw ang anino. At sa bagong kabanata ng alamat, hindi na lamang isang dalagang abay ang tatayo. Isang henerasyon ng mga batang may marka na ang muling hahawak sa kasaysayan. At sa kanilang unahan, si Amaya, na may mata sa palad, at puso ng buong bayan, magsisimula ang unang pagsubok ni Amaya sa isang pangkaraniwang araw. Walang masamang balita. Walang kakaibang simula. Ngunit sa loob ng paaralan, habang siya'y nagbabasa ng lumang tula mula sa kwaderno ni Lyra, biglang nanlamig ang hangin sa silid. Ang mga papel sa paligid ay nagliparan. Ang mga bintana ay nagsara ng kusa. At sa gitna ng pisara, lumitaw ang isang simbolo. Isang mata na may patak ng dugo sa gitna. Napatayo si Amaya. Ramdam niya ito sa kanyang palad. Ang mata sa loob ng kanyang kamay ay umiinit. Tumitibok. Tila may tinatawag. Nang hawakan niya ang pisara, biglang nagbago ang paligid. Wala na siya sa silid-aralan. Naroon na siya sa gitna ng lumang baryo. Ngunit kakaiba. Tahimik ito, parang walang buhay. Ang mga bahay ay naroon pa, pero kulay abo na. Walang mga tao. Walang tunog. Ang langit ay tila nabalot ng abo.
At sa gitna ng kalsada, may batang lalaki nakaupo, umiiyak. Nang lapitan niya ito, hindi ito tumingin, kundi nagsalita ng isang pangalang hindi pa niya naririnig. Makilaya. Siya ang bumalik. Biglang humugot ng hangin ang paligid. At mula sa lupa, tumindig ang isang anyong balot sa itim na alikabo. Walang mukha. Walang boses. Ngunit ang presensya nito ay napakabigat. Si Amaya ay hindi makagalaw. Ang anino ay lumapit. Tumigil ito isang dipa sa harap niya. At nagsimula itong magsalita gamit ang kanyang isip. Walang lira ngayon. Walang hukbo ng liwanag. Ikaw lang. Ikaw ang natitirang bantay. Tingnan natin kung ang bagong dugo ay kayang ituloy ang pagkakabukas ng pinto. Sa sandaling iyon, ang paligid ay gumalaw. Lumitaw ang tatlong nilalang. Isang babae na may mga mata sa likod. Isang matandang may boses ng sanggol. At isang bata na may itim na apoy sa buhok. Mga nilalang na hindi kilala ni Amaya. Ngunit alam niyang hindi ito mga simpleng halimaw. Sila ay pagsubok. Tatlong mukha ng makalumang takot, panlulupig, panlilinlang at pagkakait. Ang una ay lumapit. Babaeng may mga mata sa likod. Tumingin kay Amaya at sinabi, lahat ng katotohanan ay may presyo. Handa ka bang makakita kahit masaktan? Tumibok muli ang kanyang palad. Ang mata ay bumukas, mas maliwanag ngayon. At nagsimula ang unang pagsubok. Huminga ng malalim si Amaya. Ang liwanag mula sa kanyang palad ay tila unti-unting gumagalaw. Gumagapang sa kanyang braso. Hanggang sa umabot sa kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak. Ngunit ang kanyang paningin ay nagsimulang pumutok ng kulay. Hindi normal na kulay. Kundi alaala. Habang nakatitig siya sa babaeng may mga mata sa likod. Isa-isa niyang nakita ang mga pinagdaraanan ng baryo. Mga lihim. Mga kasinungalingang ginawang batas. Mga pagtakip sa kasalanang tinawag na sagradong tradisyon. Nakita niya ang mga batang nawawala noon. Hindi dahil sa mga halimaw, kundi dahil inialay sila. Nakita niya ang kanyang sariling guro. Na minsang ngumiti habang tinatakpan ang kanyang palad ng benda. Dahil alam na niya noon pa ang tanda ni Amaya. Ang kanyang palad ay tila nasusunog sa dami ng katotohanang pumapasok. Ngunit hindi siya umurong. Handa akong makakita, sagot niya. Sa sandaling iyon, napasigaw ang babaeng may mata sa likod. Ang kanyang katawan ay nabalot ng liwanag mula sa marka ni Amaya. At tuluyan siyang nawala. Na para bang ang mismong bigat ng kanyang kasinungalingan ay naging abo. Tumayo si Amaya sa gitna ng sigaw ng hangin. Ang pangalawang nilalang ay humakbang. Ang matandang may boses ng sanggol. Maliit itong gumalaw. Pero ang bawat hakbang ay naglalabas ng alinggaw-ngaw ng mga tinig. Pamilyar ang mga boses. Mga salitang naririnig niya mula sa mga matatanda. Kapag pinag-uusapan ang mga dapat ti at tihuwag. Hindi mo kayang tumindig. Ikaw ay babae lamang. Hindi mo alam ang lahat. Mas mabuting manahimik ka. Tumawa ang matanda, ngiti sa bibig ngunit luha sa mata. Hindi ako halimaw, Amaya. Isa lamang akong anyo ng pagdududa. Nilikha ng bawat taong takot sa isang babaeng nakakaalam. Tumibok muli ang kanyang palad. Ngunit ngayon, hindi lang alaala ang lumabas. Kundi lakas. Ang paligid ay lumiwanag. At isang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi salita. Isang sinaunang sigaw. Isang orasyon na hindi itinuturo kundi nararamdaman. Gumalaw ang hangin. Tumigil ang matanda. At unti-unting nabasag ang maskara sa kanyang mukha. Sa ilalim nito, isang batang babae natutulog. Na parang matagal nang ayaw magising. Hinawakan siya ni Amaya. At naglaho siya sa liwanag. Tahimik. Walang takot. Isang tinig mula sa lupa ang bumulong. Dalawa na ang nilampasan mo, anak ng marka. Ngunit naroon pa ang isa. Ang batang may itim na apoy sa buhok. Tahimik itong nakatayo. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Amaya. Hindi galit. Hindi lungkot. Kundi gutom. Alam mo kung sino ako, bulong nito. Ako ang pangarap na hindi tinupad. Ako ang pag-asa na sinakal ng panahon.
Ako ang ikaw, kung pipiliin mong hindi lumaban, hindi agad nakagalaw si Amaya. Ang batang may itim na apoy sa buhok ay tila salamin. Ngunit isang salamin na nagpapakita hindi ng anyo, kundi ng takot na pilit niyang itinatago. Tumigil ang oras sa pagitan nila. Tahimik. Malamig. Mabigat. Lahat ng pinili mong lakasan, ako ang iniwan mong marupok, bulong ng bata. Lahat ng tinanggap mong sugat, ako ang bahagi mong gusto ng sumuko. Si Amaya ay napaluhod. Hindi dahil sa talo, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Sa kabila ng kanyang lakas, may tinig pa rin sa loob niya na minsan ay gustong umalis, magtago, manahimik. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mata sa kanyang palad ay lumuluha. Ngunit ang luha ay hindi para sa takot, kundi para sa lahat ng pagkakataong gusto niyang bumitaw, pero piniling kumapit. Tumayo siya. Dahan-dahan. Huminga ng malalim. At hinarap ang batang apoy. Hindi kita itataboy, mahinang sabi ni Amaya. Hindi kita ililibing. Dahil bahagi ka ng aking kwento. Hinila niya ang bata papalapit. Niyakap. Walang labanan. Walang sigaw. Tanging pagtanggap. At sa yakap na iyon, ang itim na apoy ay naging liwanag na bughaw. Nagliwanag ang paligid. Nawala ang baryong abo. Ang silid-aralan ay bumalik. Ang mga papel ay muling humiwalay sa ere. Ngunit sa gitna ng mesa, naiwan ang isang bagay. Isang maliit na kahon na may ukit. Sa oras ng bagong takot, ikaw ang magiging sagot. Nang buksan ito ni Amaya, naroon ang isang salamin. Ngunit hindi niya refleksyon ang nakita, kundi daan-daang mukha ng mga batang babae. Lahat may marka. Lahat may kwento. At sa likod ng bawat mata, may bagong mundo na hinihintay nilang iguhit. Muling tiningnan ni Amaya ang salamin. Bawat mukha ay parang kumakaway. Parang hinihintay ang tawag. At sa kanyang dibdib may malamig na katiyakan. Panahon na. Sa sumunod na linggo, umalis si Amaya sa baryo. Walang paalam. Walang ingay. Bitbit niya ang kahon, ang kwaderno ni Lira, at ang liwanag sa kanyang palad. Naglakad siya paakyat sa bundok. Hindi pamilyar ang daan, ngunit alam ng kanyang mga paa kung saan pupunta. Sa tuktok, natagpuan niya ang lumang guho ng isang eskwelahang itinayo noong panahon ng mga Kastila. Gumuho na ang bubong. Ang mga pader ay may bakas ng lumipas na gyera. Ngunit ang lupa sa ilalim. Mainit. Buhay. Dito, bulong niya, magsisimula muli ang kwento. Kumuha siya ng uling. Gumuhit sa sahig ng isang siglong luma ng simbolo. 3 bilog. Isang mata. At isang bituin sa gitna. Mula sa kanyang palad, tumulo ang liwanag. Dumampi ito sa gitna ng marka. Nanginginig ang lupa. At isa-isa, bumukas ang mga mata sa salamin. Sa iba't ibang lugar, gubat, lungsod, isla, baryo. May mga batang babae na biglang nagising mula sa malalim na panaginip. Pare-pareho silang humawak sa kanilang palad. Pare-pareho silang nakarinig ng iisang tinig. Halina! Panahon na para matuto. Dumating sila sa bundok. Isa-isa. Tahimik. Iba-iba ang anyo. Iba-iba ang pinagmulan. Ngunit iisa ang dala, ang marka ng pagbabago. At sa lumang guho, muling itinayo ang tahanan ng bagong kaalaman. Hindi ito simbahan. Hindi rin paaralang karaniwan. Ito ay silungan ng mga batang babae na nakakakita. Nakakarinig. Nakakaunawa. Si Amaya ang naging unang tagapagturo. Walang mesa. Walang libro. Ang kanilang mga guro ang mga anino ng kasaysayan. Ang boses ng lupa. At ang sariling pananampalataya. Ngunit habang lumalakas ang liwanag sa bundok, isang ulap ng usok ay gumagapang mula sa malalayong lungsod. Dala nito ang modernong takot. Ang teknolohiya na nagbubura ng ugat. Ang edukasyong walang pinanggagalingan. Ang syudad na may mata, ngunit hindi nakakakita. Sa gitna nito, isang makinarya ang bumubuo ng bagong kasunduan. Hindi para sa kapayapaan, kundi para sa kontrol. At target nila ang mga batang may marka.
Sa ilalim ng buwan habang nagtuturo si Amaya. Isang ibong itim ang dumapo sa kanyang bintana. Sa paa nito, isang papel. May iisang salita lamang. Hinahanap ka na nila. Hindi natakot si Amaya sa sulat. Ngunit alam niyang hindi niya ito dapat baliwalain. Ipinasa niya ang liham sa isa sa kanyang pinakamatandang estudyante, si Dalin. Tahimik si Dalin. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang lalim ng 1,000 tanong. Siya ang unang nakarinig sa mga bato. Ang unang nakakita ng kulay sa anino. At siya rin ang unang nagsabing, may lumang kapangyarihan sa ilalim ng paaralang ito. Habang si Amaya ay naghahanda ng proteksyon sa paligid ng bundok, si Dalin ay bumaba sa pinakailalim ng lumang guho. Isang tagong lagusan na nabuksan ng kanyang tinig. Isang awit na hindi niya kailanman inaral. Ngunit alam ng kanyang puso. Sa ilalim ng paaralan, naroon ang isang silid na walang hangin. Walang liwanag. Walang oras. Sa gitna, isang kahoy na kahon. Balot sa itim na hibla ng mga puno. At sa ibabaw nito, nakasulat sa sinaunang baybayin. Huwag buksan maliban kung ikaw ay may paningin ng 3. Dalin ay lumapit. Hawak niya ang kanyang palad. At sa sandaling iyon, ang kanyang mata, ang totoo, ang nasa puso, at ang nasa palad, ay sabay-sabay na bumukas. Tumulo ang isang patak ng dugo sa kahon. At ang mga hibla ay naghiwa-hiwalay. Bumukas ito. Sa loob may isang talinghaga. Isang kwento na isinulat gamit ang buhangin sa isang bilog na plato. Ngunit ang buhangin ay buhay. Gumagalaw. Naglalakad. At binubuo ang imahe ng isang babae. Mas matanda pa kaysa kay Lira. Mas malalim pa kaysa kay Amaya. Ang pangalan niya, Salindingan. Ang unang babaylan. Ang hindi isinama sa mga alamat dahil masyado siyang totoo. Itinatwa ng simbahan. Itinago ng kasaysayan. Ngunit hindi kailanman nawala. Sa kanyang mga mata ay bituin. Sa kanyang dila ay bagyo. At sa kanyang palad, ang susing kayang buksan ang pintong hindi dapat buksan. Bago pa man matapos basahin ni Dalin ang buong kwento, umuga ang buong bundok. Nakita niyang ang buhangin ay lumalabas sa kahon. Lumilikha ng hugis, parang katawan. At mula sa kanyang likuran, may tinig. Ikaw ang bagong laman. Ikaw ang pagbangon ng nawalang alaala. Dalin ay napaatras. Ngunit hindi siya natakot. Alam niya. Ang kanyang kapalaran ay hindi lamang maging estudyante. Siya ang magiging bagong salin ng kapangyarihang nilimot. Ngunit habang siya ay bumubuo ng ugnayan sa nakaraang espiritu. Sa labas ng bundok, mga drone ng lungsod ay nagsisimula ng magmapa ng lugar. Ang bundok ay target for redevelopment. At sa bawat pulgadang kinukunan nila ng larawan, hindi nila alam na ang pinakamatandang apoy ay muling nagigising sa ilalim ng kanilang mga paa, habang ang mga drone ay lumilipad sa paligid ng bundok. Sa ilalim ng lupa, nagsimulang lumiwanag ang buhangin. Hindi ito ilaw na gaya ng bombilya. Ito ay liwanag ng alaala. Liwanag ng mga salitang matagal ng binura. Si Dalin ay nakatayo sa gitna ng ritual circle. Ang kanyang mga mata ay bukas, ngunit hindi siya nakatingin sa kasalukuyan. Ang kanyang paningin ay nasa pagitan ng panahon. Sa harap niya, ang buhangin ay tuluyang naging katawan. Isang anyo ng babae, hubog ng mga kwento ng dugo at ng panata. Si Salindingan. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng daan-daang inang iniwan. Dalin ni. Ikaw ay hindi ko kapalit. Ikaw ay ako kung ako ay muling isinilang. Lumapit si Salindingan sa kanya. Ang kanilang mga palad ay nagdikit. Walang sakit. Walang apoy. Tanging init ng paglipat. Sa sandaling iyon, pumasok kay Dalin ang alaala ni Salindingan. Ang unang apoy sa bundok. Ang mga panata ng kababaihang tinanggalan ng pangalan. Ang pag-uusig, pagkalimot at pagbangon. At kasama ng lahat ng ito, isang bagong kakayahan. Ang makita hindi lang ang anino ng tao, kundi ang anino ng kanilang intensyon. Mula sa lupa, bumangon ang mga ugat. Ugat ng mga puno na matagal nang pinutol ng kasaysayan. Bumalot ito kay Dalin hindi para itali kundi para yakapin. At sa pagyakap na iyon,
isang panibagong marka ang lumitaw sa kanyang likod. Isang bituin na may 7 dulo. Ang simbolo ng unang babaylan. Samantala, sa ibabaw ng bundok, si Amaya ay nakatayo sa bubong ng silid-aralan. Tanaw niya ang mga drone. At mas malayo pa ang mga sasakyang paparating. Mga militar. Mga developer. Mga legal officer. Bitbit nila ang mga papel, batas at makinarya. Hindi bala ang dala, kundi pahintulot. Mga dokumentong pipilitin ang bundok na ibenta. Pero si Amaya ay hindi pipirma. Nang maramdaman niyang lumindol ang lupa. Ngunit hindi dahil sa makinarya, alam niya. Nagising na si Dalin. Bumaba siya agad sa ilalim ng silid. Doon niya nakita si Dalin nakatayo sa gitna ng lumang buhangin. Ang kanyang katawan ay may hugis ng liwanag at ugat. May paparating, sabi ni Amaya. Tumango si Dalin. Alam ko. Ngunit bago pa sila umalis, bumangon ang lupa sa gilid ng silid. At mula rito, lumitaw ang aninong walang mukha. Isang espiritu na ikinulong ng panahon. At ang tinig nito ay iisa. May tago kayong kalaban. Hindi sila galing sa lungsod. Nandito sila sa loob. Tumigil si Amaya. Ang mga mata niya ay agad lumipat kay Dalin, hindi sa paghihinala, kundi sa pag-aalala. Ngunit si Dalin ay nakatayo pa rin, tahimik, walang bahid ng takot. Ang aninong walang mukha ay muling nagsalita. Ngunit ang tinig nito ay boses ng batang babae. Puno ng pighati, ngunit malinaw. Isinilang siya sa ilaw pero ang puso niya ay ginapang ng dilim. Mula sa likod ng haligi ng silid, may marahang yabag. Isang batang babaeng may mababang tinig ang lumabas mula sa anino. Si Rian. Tahimik siya simula nang dumating sa paaralan. Madalas nag-iisa. Laging nakasuot ng itim at bihirang magsalita. Ngunit walang sinuman ang nakaramdam ng banta sa kanya hanggang ngayon. Ang kanyang palad ay walang mata. Ngunit sa kanyang likod may markang hindi nila nakita noon. Isang bituin na baligtad. Isa sa mga simbolo ng nabahiran. Hindi ko kayo gustong saktan, bulong ni Rian. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng panaginip na hindi kanya. Pinadala nila ako para kunin ang kahon ni Salindingan. Lumapit siya, ngunit hindi humawak. Sinabi nilang mapanganib kayo. Na ang liwanag na dala ni Amaya ay panlilin lang. Tumayo si Dalin. Hindi niya hinugot ang kapangyarihan. Hindi siya nagbanta. Bagkus, lumapit siya kay Rian, marahan. Hindi ikaw ang kalaban. Ikaw ang ginamit. Umiling si Rian. Hindi ko na alam kung kanino ako maniniwala. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang mata sa palad ni Amaya. Pinakita nito kay Rian ang totoo. Ang mga larawan ng baryong sinunog. Mga batang ginamit sa eksperimento. At isang lihim na organisasyon sa lungsod, ang liwanag ng kaayusan. Na gumagamit ng sinaunang enerhiya para sa kontrol, hindi karunungan. Si Rian ay napaluhod. Nanginig ang kanyang mga kamay. At sa unang pagkakataon, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mata. At kasabay nito, isang mata ang bumuka sa kanyang palad. Maliit. Mahina. Ngunit totoo. Patawad, bulong niya. Si Amaya ay lumuhod sa tabi niya. Ito ang tunay na kapangyarihan, Rian. Hindi ang pag-atake kundi ang pagbangon. Ngunit sa labas ng bundok, isang pagsabog ang yumanig sa hangin. Isang batalyon ng drone ang nagsimulang bumaba. Nakasentro ang kanilang radar sa lumang guho. Nasa kamay na nila ang lokasyon. At nasa loob ng isa sa mga sasakyan. Isang babae na nakaitim, may headset at walang marka. Ngunit sa kanyang mata, may bilog ng pulang ilaw. Simula ng Phase 1, utos niya. Wasakin ang lugar. Ibalik sa tahimik ang ingay ng lumang daigdig. Sa loob ng paaralan, tumayo si Amaya, si Dalin at si Rian. Magkakatabi. Hindi para magtago. Kundi para harapin ang bagyong paparating. At sa ilalim ng lupa, sa puso ng buhangin. Ang liwanag ni Salindingan ay kumikislap muli. Ending episode, then huling alaw ng liwanag. Umuugong ang hangin sa ibabaw ng bundok. Ang himpapawid ay puno ng mga drone, kumikislap sa pula.
Tila mga matang walang puso na handang lumamo ng lahat ng alaala. Ngunit sa gitna ng guho, nakatayo si Amaya, si Dalin at si Rian. Magkakatabi hindi bilang mandirigma, kundi bilang mga tagapagdala ng panibagong daigdig. Ang lupa ay nabiyak. Lumabas mula sa ilalim ng paaralan ang pinakamatandang ugat ng puno. Balot ng mga ukit. Mga pangalan ng kababaihang minsang sinilaban, kinalimutan at isinumpa. Ngunit ngayon, sila ay muling nabubuhay sa panata ng tatlong tagapagmana. Sa kalangitan, ang pinuno ng liwanag ng kaayusan ay nagsalita sa pamamagitan ng broadcast. Isuko ang lahat ng may tanda. Isuko ang lumang kapangyarihan. Ngunit sumagot si Amaya. Hindi sa mikropono. Hindi sa salita. Kundi sa pagyakap kay Rian. Sa pagtanggap sa isang nilikhang itinuring na taksil. Ipinakita niyang ang tunay na lakas ng sinaunang kaalaman ay hindi paghihiganti, kundi pagpapanumbalik. Sumabog ang liwanag mula sa bundok. Hindi ito apoy. Hindi rin bala. Ito ay alon ng alaala. Ang mga drone ay tumigil. Nanghina ang kanilang sistema. Ang kanilang mga lens ay nagsimulang maglabas ng larawan. Ng mga babaeng naghilom ng sugat ng buong lahi. Ng mga batang babae na may mata sa palad. Na nagsilbing ilaw sa madilim na daan ng kasaysayan. Sa headquarters ng liwanag ng kaayusan. Ang pinuno ay napatigil. Sa kanyang pulso, lumitaw ang isang marka. Isang bituin na hindi niya naunawaan. Ngunit ang kanyang lola noon pa ang nagsabi. Balang araw, babalik ang liwanag na hindi mo kayang sakupin. Tumalikod siya sa screen. At sa unang pagkakataon, siya'y natahimik. Sa bundok, natapos ang unos. Ang lupa ay tahimik. Ang paaralan ay muli nang binuo, hindi na sa guho, kundi sa bato. Walang bandila. Walang anunsyo. Ngunit ang mga batang may marka ay patuloy na dumarating. Ang kanilang mga mata ay maliwanag. Ang kanilang puso ay payapa. At sa gitna ng kanilang silid, isang rebulto ng babae. Nakapikit, may mata sa palad at may ngiting puno ng panata. Ang plake sa ilalim nito ay may simpleng ukit. Para sa lahat ng sinabing mahina. Para sa lahat ng lumaban hindi sa dahas, kundi sa diwa. Para sa liwanag na hindi kailanman namamatay. Sa huling gabi ng tag-araw. Habang ang mga bituin ay nagkikislapan. Tahimik na lumitaw si Lyra sa gilid ng bundok. Hindi siya nagsalita. Ngunit ngumiti siya habang tinitingnan sina Amaya, Dalin at Rian. Sabay-sabay silang yumuko. Hindi bilang alagad. Kundi bilang mga anak ng paninindigan. At ang alamat ng dalagang abay sa kasal ng aswang ay tuluyang nagtapos. Hindi sa kasinungalingan, kundi sa pagkakatotoo ng bawat sigaw ng babaeng hindi na muling tatahimik.